Ready ka na ba? Mula sa picture frame na hawak ko'y dumako ang tingin ko sa kaibigan kong si Laika. Diretso siyang pumasok dito sa aking silid habang tipid na nakangiti. Oo naman, tsaka wala rin naman akong choice. Katulad ko'y ayaw niya rin sana sa binabala kong pag-uwi sa Pinas. Pero wala kaming choice. Kailangan kong umuwi para harapin ang mga taong pinagkakautangan namin. Kung hindi ko gagawin yon, baka totohanin nila ang banta na ipakulong si Mommy. Hindi po pwedeng makulong si Mommy. Masyado na siyang matanda. At isa pa'y may sakit din siya. Isa pa yun sa mga iniisip ko ngayon. Kailangan na ring maoperahan ni Mommy. Malala na ang breast cancer niya na matagal niya na palang iniinda. Basta kapag nagka-problema ka ron, huwag ka magdadalawang isip na tawagan kami. Tinapik niya ako sa balikat saka naunang ngumiti. Sa 5 taon naming pananatili dito sa States, ay siya nang nagsilbi kong kaibigan. At tinuturing na nga rin naming kapatid ang isa't isa. Parehas kasi kaming solong anak. Parehas ding single mom ang mga ina namin. Kaya siguro talagang nagkasundo kami. Si Mommy at ang Mommy niya ay matagal nang magkaibigan. At sila ngayon ang tumutulong sa amin. Kaya ngayon, sa kanila may iwan si Mommy habang nasa Pinas ako. Pero panandalian lang dahil kapag nakahanap na ako ng trabaho at nakabayad na sa lahat ng utang, ay kukuha na rin ako ng katulong. Nakakahiya na rin sa kanilang mag-ina. Salamat, Laika. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo ni Tita Cindy. Maluhaluhang niyakap ko siya. 6 na taon nang nakakalipas nang pumanaw si Daddy. Kaya nga naisipan namin dito na sa States manirahan. Pero hindi namin akalain ni Mommy na may mga utang palang naiwan si Daddy. At habang tumatagal na hindi yun nababayaran, ay lumalaki yun ang lumalaki. At nitong nagdaang linggo nga lang ay dumating na ang notice at nagsasabing kapag hindi pa kami nakabayad, ay mapipilitan na silang ikulong si Mommy. At iyon ang hindi ko hahayaang mangyari. Ano ka ba? Wala yun. Sino-sino pa bang magtutulungan, di ba? Saan niyang naiiyak na rin. Matapos ang aming dramahan ay inayos ko na ang mga gamit na dadalhin ko. Konti lang dahil wala naman akong balak magtagal sa Pilipinas. Sa Salas ay naghihintay na rin sa amin si Tita at si Mommy na nakasakay sa kanyang wheelchair. Mag-iingat ka doon, anak. Palagi kang tatawag. Naiiyak na wika ni Mommy bago ko niyakap. Ilang araw niya na rin akong pinipigilan sa pag-alis ko, pero nagmatigas ako. Mas gusto kong maayos ang problemang iniwan sa amin ni Daddy. Tita, kayo na pong bahala kay Mommy ha. Si Tita naman ang nilapitan ko at niyakap. Masuyo niya naman yung tinugon. Hanggang sa gate lang ng bahay nila ako hinatid. Hindi na ako pumayag ni ihatid nila sa airport. Lalo lang kasi ako mahihirapan. Habang lula ng taxi, ay hindi maampat-ampat ang pag-iyak ko. Ito ang unang beses na magkakalayo kami ni Mommy. Ayoko man dahil sa sobrang hirap iwan si Mommy pero kailangan. Kailangan kong gawin to para sa ikatatahimik namin ni Mommy. Naiya Terminal. Hilam sa luha ang mga mata ko nang salubungin ako ng sariwang hangin ng Pilipinas nang makababa ako sa eroplano. Malalim akong napabuntong hininga habang nililibot ng tingin ng paligid. Nandito ka na sa Pilipinas, Sam. Mag-isa ka lang kaya kailangan mong maging matatag. Mapait akong napangiti at naglakad ng palabas para mag-abang ng masasakyan. Sa Red Villa ako binaba ng tricycle na sinakyan ko. Ang dating lugar na tinitirhan namin dito sa Pilipinas. Hindi yun pinagbili ni Mommy dahil baka raw maisipan namin bumalik dito sa Pinas at meron kaming matutuluyan. Tama nga siya. Yun nga lang mag-isa na akong bumalik. Habang naglalakad papasok ng villa, ay hindi ko maiwasang magmasid sa paligid. Tahimik ang lugar pero marami nang nadagdag na mga bahay. Mas gumanda rin ang lugar at nagmukhang mayaman. Siguro kasi mayayaman talaga ang mga nakatira dito. Mukhang mahigpit na nga rin sila dahil 3 security guard kanina sa entrance. Mabuting at may ID akong dala. Kung wala baka hindi ako nakapasok. Haist! Hinihingal akong napayuko nang marating ang nangangalawang na gate ng aming bahay. Dito sa pinakadulo ng villa ang aming bahay, kaya mas lalong tahimik. Kaagad na akong pumasok sa loob. 5 taon kaming nawala kaya hindi na ako nagtataka kung ang sumalubong sa akin ay mga sapot at alikabok. Lumang-luma na ang bahay, pero pwede pa namang tirhan.
Konting linis lang ay babalik na ulito sa dating ganda. Sa dati ko akong kwarto nagtungo. At dahil sa pagod ay kaagad akong nilamon ng antok. Madilim na ang paligid nang magising ako. Nananakit na rin ang aking sikmura. 7:00 na kaagad. Bulalas ko nang mapatingin sa aking cellphone. Kaya pala gutom na ako. Kaagad akong tumayot nagtungo sa kusina. 2 palapag ang bahay namin. May kalakihan din dahil dati naman kaming may kaya. Pwisit naman! Nasapo kong sariling noo nang ma-realize na kararating ko nga lang pala. At sa malamang walang pagkain dito dahil wala rin akong dala. Ay naman talaga saan ako bibili? Mukhang wala pa namang tindahan dito at yayamanin ng mga kapitbahay ko. Naiinis na bumalik ako sa sala at pabagsak na naupo sa maalikabok na sofa. May isa naman akong malapit na kapitbahay. Dito kasi sa dulo ng village ay may 2 lang na bahay at ang isang ay pag-aari ng mga lagman. Pero hindi ko sure kung sila pa bang nakatira doon. At isa pa, wala na rin akong balita pa sa kanila. Lalo na yung Kurt. Kaagad kong ipinilig ang ulo ko ng maalalang binata at ang nakaraan namin. Hindi ko na dapat siya iniisip. Sigurado namang nakalimutan niya na rin ako. Naputol ang aking pagsasalita nang makarinig ng mga katok. Katok? At sino namang magiging bisita ko ng ganitong oras? Tsaka wala naman ako naging kaibigan dito. Nang hindi tumigil ang mga katok ay nagpa siya na akong buksan yon. Isang matangkad at gwapong lalaking nabungaran ko. Hi! Napangiti siyang makita ko. Mukha naman siyang mabait. Sino ka? Kunot noong tanong ko. Anong kailangan mo? Mahigpit ang ginawa kong paghawak sa pinto para sa oras na may gawin siyang masama ay kaagad kong maisasarang pintuan. Alam ko kasing bagong dating mo lang, so naisip ko na baka gutom ka. Kaya dinalhan kita ng food. Nakangiting itinaas niya ang 2 Tupperware na naglalaman ng kanin at afritada. Agad ko namang naramdaman ang muling pagsakit ng tiyan ko nang maamoy ang afritada. Gutom na talaga ako. Sino ka muna? Kahit nagugutom ako, hindi pa rin tama na magtiwala agad ako sa kanya. Naiiling naman na napakamot siya sa gilid ng kilay. Gabriel Santos, kaibigan ni Kurt. Diyan kami nakatira sa tabi lang ng bahay niyo. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko nang marinig ang pangalan ni Kurt. Kung ganon, dun pa rin sila nakatira? Pinapabigay niya ba yan? Tanong ko ulit. Hindi kasi maganda ang huling pagkikita namin. Pinahiya ko siya noon sa plaza. Kaya siguradong galit na galit yun sa akin. But anyways, matagal naman na yun. So baka bumait na siya. Muli na namang napakamot sa batok ang binata. Hindi Ang totoo nga, ayaw niya. Ako lang nagpilit na dalhan ka. Naisip ko kasi baka wala kang pagkain at... Salamat. Hindi ko na siya pinatapos pat agad na kinuha ang Tupperware. Kahit ngayon ko lang siya nakita, mas may tiwala pa ako sa kanya kaysa kay Kurt. Never ko na yatang pagkakatiwalaan ng lalaking yon. Agad kong nilantakan ang bigay na pagkain ni Gabriel. Hindi ko alam kung gutom lang ba ako o sadyang masarap ang pagkakaluto ng afritada. Tuloy ay naubos ko yun lahat. Nang matapos akong kumain ay kaagad ko ring hinugasan ng pinaglagyan at napagpasyahang bukas na lang yun isusole. Nagpasya na rin akong maglinis ng kabahayan since hindi pa ako inaantok. Bukas din ay pupuntahan ko ang Rosales Company, ang pinagkakautangan ni Daddy. Magbabayad ako ng kalahati at makikiusap na baka pwede kong hulug-hulugan. Kinabukasan nga'y maaga akong gumayak. Matapos makapag-ayos ng sarili, ay binitbit ko ng Tupperware. Isusoli ko muna bago ako umalis. Nang makarating sa tapat ng asul na gate, ay bigla akong napahinto. Hindi ko alam kung bakit at para sa nang malakas na pagtibok ng puso ko. Kumalma ka nga, Samantha. Pagsaway ko sa aking sarili. Pinakalma ko rin muna ang sarili ko bago pinindot ang doorbell. Nakatatlong doorbell din siguro ako pero wala pa ring lumalabas. Naiinip na rin ako. May sasakyan naman sa garahe kaya imposibleng walang tao. Sa inis, ay magkakasunod ang ginawa kong pagdodoorbell. Bahala sila dyan. Mga bingi ata itong mga to. Hindi nga nagtagal ay bumukas din ang pinto. Iniluwano ng matangkad, nakahubad at salubong na kilay na gwapong lalaki. Hindi siya yung lalaki kagabi. Mas gwapo siya at
Hindi ako maaaring magkamali. Lalo lang yatang lumakas ang tibok ng puso ko na makilala siya. Kulang na lang ay mga tugang tuhod ko nang magtamang mata namin. Balak mo bang sirain ng doorbell? Bakas ang inis sa boses niya. Pinigilan kong mapairap. Wala pa rin siyang pinagbago. Short-tempered pa rin at napakasungit. Pwede ba? Sarkastiko kong tanong. Kainis siya. Mukhang hindi man lang nagulat na nakita ko. What? Mukhang mas lalo siyang nainis. Wala. Ibabalik ko lang tong Tupperware. Pasabi kay Gab salamat. Iniabot ko sa kanyang Tupperware. Nang makuha niya ay kaagad ko na rin siyang tinalikuran. Hindi ko talaga kayang harapin pa siya ng matagal. Hindi ko akalaing ganun ang magiging itsura ng lalaking pinahiya't binasted ko noon. I mean, gwapo naman siya noon pa. Mas lumala nga lang ngayon. Mukha na siyang artista at parang ang hirap ng abutin. Mariin naman akong napailing. At bakit ko naman siya aabutin? Hindi ko pa nakakalimutan yung mga pambubuli niya sa akin noon. Halos malula ako nang malaman kung gaano nakalaki ang utang ni Daddy sa Rosales Company. Kahit yata magtrabaho ako habang buhay, ay hindi ko yun mababayaran. Idagdag pa na kailangan ding maoperahan ni Mommy. Nalulong sa sugal ang iyong ama, Iha, at hindi ko yun alam. Ang akala ko'y magtatayo siya ng sariling negosyo, kaya't pinautang ko siya ng kalahating milyon. Yun pala itataya niya lang sa sugal. Ang usapan namin ibabalik niya rin, pero hindi niya na naibalik dahil pumanaw na pala siya. Pasensya na kung lumaki ng ganyan. Gusto ko mang tumulong sa'yo, hindi maaari. Malaki ang galit ng asawa ko sa parents mo dahil feeling niya niloko siya. I hope you understand. Mahabang paliwanag ni Mr. Rosales. Marahan naman akong napatango. Umabot ng 5 milyon ang utang dahil na rin sa tubo. At halos 6 na taon na yung hindi nababayaran. Pasensya na rin po. Gagawa po ako ng paraan para makabayad. Bigyan niyo lang po sana ako ng ilan pang buwan. Kinausap ko ng asawa ko, Iha. Pumayag siya na kahit 3 buwan pa. 3 buwan lang? Ano ba naman yan? Saan ko kukunin ang ganong kalaking halaga sa loob ng 3 buwan? At kapag hindi ko pa yun nabayaran, si Mrs. Rosales na makakaharap ko at may posibilidad na makulong na si Mommy. Parang gusto ko nalang maiyak. May trabaho akong naiwan sa Amerika. Malaki ang sahod pero kulang pa rin. Bagsak ang balikat na bumalik ako sa bahay. Hapon na pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakaramdam ng gutom. You need a job, right? Natigilan ako sa pagbubukas ng gate nang may magsalita sa likuran ko. Ano naman sa'yo ngayon? Bagot na hinarap ko si Kurt. Bahagyang nakataas ang isang kilay niya. Napakasungit niyang tignan. Kung magiging teacher lang siguro siya, mababansagan siyang terror. I have a proposal for you na alam kong hindi mo matatanggihan dahil kailangan mo ng malaking pera. Bakit mo alam? Ini-stalk mo ba ako? Pinagtaasan ko siya ng kilay. Teka, hindi ka pa ba nakaka-move on sa pamba? Oh, shut up. Matagal ko nang nakalimutan ng nakaraan. Nandito lang ako dahil mukhang kailangan mo ng tulong. That's it. I rolled my eyes. Hindi ko kailangan ng tulong mo. 1 million. Monthly. Depende pa yun sa galing mo. Wait, what? Feeling ko'y nabingi ako sa narinig. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Ang lalaking mainit ang ulo sa akin at palaging galit ay nandito sa harapan ko. At nag-aalok ng trabaho. 1 milyon? Pilyo siyang napangisi habang tatango-tango. Just be my bed warmer. Ramdam kong pag-ahon ng dugo sa aking ulo. Sira ulo ka pala eh. Tingin mo sa akin bayarang babae? Singhal ko't kulang na lang ay sapakin siya. I didn't say that. Besides, sa akin ka lang naman magpapabayad. Ganun pa rin yun. Tinignan ko siya ng masama. Umalis ka na nga, Kurt. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Okay, bibigyan kita ng 1 araw para mag-isip. Marami akong babaeng pagpipilian kaya kung ako sa'yo, magdidesisyon na ako kagad. Seryosong saan niya bago ako tinalikuran. Nakapamulsang naglakad siya palayo. Windang naman na pumasok ako sa loob ng bahay. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni Kurt.
Tama siya nang sabihing marami siyang babaeng pagpipilian. Hindi lang kasi siya basta-bastang tao. Kanina kasi habang nakasakay sa jeep at traffic, ay nag-research ako tungkol kay Kurt at halos malula ako nang malaman kung gaano na siya ka-powerful. Hindi lang siya basta sikat na artista. Marami siyang pinatatakbong negosyo at halos lahat yun ay kilala sa loob at labas ng bansa. Pero bakit kasi naisip niya akong alokin? Hindi kaya balak niya akong gantihan? Pero imposible dahil mukha namang gusto niya rin akong tulungan. Kung papayag man ako sa alok niya, parehas naman kaming makikinabang. Sa huli ay mas nanaig sa akin ang pagmamahal ko kay mommy. Tama sila. Hindi tayo mapapakain ng pride natin. Hindi tayo nito maisasalba. Ito nga at natagpuan ko na lang ang sarili ko sa harap ng bahay ni Kurt. Hindi naman siguro halatang wala akong tulog, no? Magdamag ko kasing pinag-iisipan kagabi ang magiging desisyon ko. And yeah, nagtagumpay ang loko. Kung sa bagay, katawan lang naman ang mapapakinabangan niya sa akin. Pagkatapos ko magbayad ng utang, babalik na ako ng Amerika at hindi na talaga ako babalik pa dito sa Pilipinas. Uy Sam, ikaw pala, pasok ka. Ang palangiting si Gabriel ang nagbukas ng gate at pinapasok ako. Andyan ba si Kurt? I wonder kung alam ba niyang sadya ko ngayon. Nabanggit niya noon sa akin na kaibigan siya ng binata, kaya siguro alam niya. Nasa office niya lang, maupo ka muna. Tatawagin ko lang at kukuha na rin ako ng maiinom mo. Nang maiwan ako mag-isa, ay nilibot ko ang aking tingin sa paligid. Malinis at mabango ang bahay. Napupuno rin ng litrato ang buong salas. Sa pagkakaalam ko, ay doon na sa Canada naninirahan ang parents ni Kurt. Maging ang ate nito'y may sarili ng pamilya, kaya siya na lang siguro at sigab ang nakatira dito. Sam, pasensya na mainit ang ulo ng tigre. Saad ni Gab na bahagya pang nakakunot ang noo. Pero siguradong kakalma na yun kapag nakita ka. Pangaasar niya dahilan para magsalubong ang kilay ko. Ha? Biro lang. Doon na raw kayo sa library mag-usap. Mukhang seryoso yata yung pag-uusapan nyo. Anyang nagtatanong. Nagtataka ko tuloy siyang tinignan. Kung ganun ay hindi niya alam ang ipinunta ko rito. Huminto kami sa tapat ng asul na pintuan. Kumatok muna si Gab bago yun marahang binuksan. Agad na sumalubong sa amin ang malamig na paligid at ang amoy ng mga libro. She's here, bro. Mula sa mga libro'y dumako ang tingin ko sa study table, kung saan nakaupo si Kurt sa swivel chair. You may leave. Seryosong saad nito, ni hindi man lang nagpasalamat. Nakangiting tinanguan naman ako ni Gab bago ito lumabas. Nakakapagtaka tuloy kung papaano silang naging magkaibigan. Para kasing utusan lang ang turing niya kay Gab. So, what brings you here? Tanong niya na muling nagpabalik ng kaba sa akin. Mataman lang siyang nakatingin sa akin habang nilalaro sa daliri ang itim na ballpen. Bahagya din siyang nakangisi na tilay. Alam na talagang sadya ko. Lihim tuloy akong napairap. Hindi ko alam pero kumukulo na naman ang dugo ko sa kanya. Tinatanggap ko ng alok mo. Diretso kong tugon. Goods. Tumayo siya pag kuway kinuha ang white folders sa ibabaw ng table at iniabot yun sa akin. Sa bahagya niyang paglapit sa akin ay nalanghap kong mabango niyang amoy. Hindi ko tuloy maiwasang mapapikit. That's the contract. Pwede mo nang pirmahan. Sa muling pagmulat ko ay nakaupo na uli siya at sa lubong na ang kilay na nakatingin sa akin. Nahihiya tuloy akong nag-iwas ng tingin. Bago pumirma, ay binasa ko muna ang mga nakalagay sa kontrata. Inuulit ko, wala akong tiwala sa kanya. Maganda na yung nag-iingat, saka nakakapagtaka rin ng malaking halagang ibabayad niya sa akin. Ano yun? Para sa init ng katawan handa siyang magwaldas ng milyon? At sa akin pa talaga? Hindi ba dapat ay galit siya sa akin? Dapat gantihan niya ako. Pero hindi eh. Sa lagay ay para niya akong tinutulungan. Kailan matatapos ang kontrata? Tanong ko. Wala kasing nakasulat doon kung kailan. Ang mga nakasulat lamang ay ang mga dapat at hindi ko dapat gawin habang nasa ilalim kami ng kasunduan. Nakangising nakapangalumbaba siya sa table at ilay nag-iisip habang nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mailang. Siguro kapag pinagsawaan na kita?
Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Kailan yun? Natawa siya sa naging reaksyon ko. Lalo lang tuloy akong naasar sa kanya. Teka, pinagtitripan niya lang yata ako eh. Hindi ako nakikipagbiruan, Kurt. Do I look like one? Sumandal siya sa pagkakaupot kinagat-kagat ang ballpen. But don't worry, madali lang naman akong magsawa. Pumirma ka na, marami pa akong gagawin. I rolled my eyes. Fine. Kinuha ko ang ballpen. Akma ako ng pipirmahan ng hawak ko nang bigla akong may maalala. Kailan pala ako titira dito? Nakasaad din kasi sa kontrata na kailangan naming magsama sa iisang bubong para madali niya lang akong magagamit kapag nakaramdam siya. Lihim kong nakagat ang labi ko sa isiping yon at hindi ko maiwasang makaramdam ng konting kirot. Oras na para pirmahan mo yan. Tugon niya sa papel na nakatingin. Marahan na lang akong napatango bago tuluyang pinirmahan ng papel. Pagkatapos pumirma, ay agad na rin akong nagpaalam sa kanya para kunin ang kaunti kong gamit sa bahay. Nakasalubong ko pa sa sala si Gabriel na bahagya pang nagulat nang makita ako. Oh, aalis ka na kagad? Saglit naman akong natigilan sa tanong niya. Wala ba talaga siyang alam sa magiging setup namin ni Kurt? Ikaw, kailan ka aalis? Tanong ni Kurt na hindi ko na malayang nakasunod na pala sa akin. Nang lingunin ko siya ay seryoso na naman ang mukha niya habang nakapamulsa. Ouch pre, pinapalayas mo na talaga ako. Wika naman ni Gab na bahagya pang nakahawak sa dibdib niya. Hindi ko na lang sila pinansin. Dumiretso na ako palabas ng bahay. Alam ko namang nagbibiruan lang sila. Bahala sila dyan. Unang araw ko dito sa bahay ni Kurt at hindi ko alam kung papaano akong gagalaw. Ngayon ko lang din nalaman na kami lang pala dalawa dito. Si Gab ay minsan lang pumunta rito, pati na rin ang naglilinis nitong bahay. Mas lalo pang dumagdag sa kabang nararamdaman ko ay ang isipin na posibleng mamayang gabi na magsisimulang trabaho ko sa kanya. Hindi naman na ako pwedeng umatras dahil nakuha ko ng unang sahod ko ngayong buwan. Naipadala ko na rin kina Laika para maumpisahan ng operasyon ni Mommy. Hiling ko na lang na sana maging maayos ang operasyon. Aalis ka? Kasalukuyan akong nandito sa labas nang makita kong pababa ng hagdan si Kurt na mukhang aalis. Saglit naman siyang tumigil at masungit akong tinignan. And so? Taas kilay na tanong niya. Suplado? Saan ka pupunta? Walang nakalagay sa pinirmahan mong kontrata na makialam sa buhay ko. At lalong wala ring nakasulat doon na kailangan kong ipaalam sa iyo mga pupuntahan ko. Tugon niya bago nagpatuloy sa paglabas. Naiwan naman akong tulala at hindi makapaniwala sa narinig. Tama nga naman siya. Wala nga namang ganun sa kontrata. Pero bakit nasasaktan ako? Bakit parang feeling ko? Pinapamukha niya sa akin na wala talaga akong karapatan at siya lang ang may karapatan sa akin. Sa halip na isipin pang sakit na nararamdaman ay pinili ko na lang na aliwin ang sarili ko at naghanda sa maaaring mangyari mamaya. Nanood na rin ako para naman may alam ako sa mga gagawin ko mamaya. Naalala kong sinabi niya sa akin na maaari lang akong magtagal kapag ginalingan ko. Kaya dapat lang na ngayon pa lang ay handa na ako. Pilit kong inaalis sa isip ko mga katagang palaging sinasabi sa akin noon ni Mommy na dapat daw sa lalaking mapapangasawa ko lamang iaalay ang aking katawan. Hindi naman na kasi importante sa akin yun ngayon. Ang mas importante ay ang paggaling niya at pati na rin na makabayad kami sa utang para makabalik na rin kami sa normal naming buhay. Tsaka wala rin naman sa isip kong pag-aasawa. Habang nanonood ay hindi ko maiwasang kabahan. Iniisip ko kung ganun din ba kalaki yung kay Kurt at kung ganun kalaki. Kakayanin ko kaya? Wala pa akong karanasan. Ni minsan, hindi ko pa nasubukan. Kaya't hindi ko alam kung papaano ako aakto mamaya sa harap niya. Gilalas akong napatayon nang makitang ginawa ng babae sa video. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa laptop. Pagkuway, napatakip sa aking bibig. Isinubo lang naman kasi ng babae yung sa lalaki. Bakit may ganun? Gagawin ko rin ba yun? Tanong ko sa aking sarili. Niwala na akong marinig sa paligid kung hindi ang malakas na kabog ng dibdib ko. What are you doing? Halos manigas ako sa aking kinatatayuan
Nang marinig ang baritonong boses na yon, tumikhim muna ako bago dahan-dahang pumihit, paharap sa kanya. Hi! Pilit ang ngiting bati ko sa lalaking salubong ang kilay at supladong nakatingin sa akin. Are you watching? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang marinig namin ang ungol mula sa pinanonood ko. Halos manlaki ang mga mata ko nang maalalang nanonood nga pala ako at nakalimutan kong i-off. Sorry! Kaagad ko siyang tinalikuran at mabilis na in-off ang laptop. Nang muli ko siyang harapin ay dinaig ko pa ang kamatis dahil sa sobrang pula ng mukha ko, habang siya naman ay tila naiilang din na nag-iwas ng tingin. Nanonood kasi ako para... Hindi ko tinatanong. Masungit niyang saad bago tinalikuran ako. Naiwan naman akong nakanganga. Bakit kaya ang sungit palagi noon? Na hindi marunong umiti? Samantalang sa mga movies niya palagi siyang nakangiti. Bahala nga siya sa buhay niya. Iisipin ko na lang na baka nireregla rin siya, kaya palaging masungit. Dahil magdidilim na rin kaya nagpasya na akong magluto. Talagang sinarapan kong luto ko dahil alam kong kakain ng amo kong suplado. Perfect! Napangiti ako ng matikman ng niluto kong tinola. Ang alam ko, paborito niya to. Nang maihandaan ang mga pagkain ay, nagpasya na akong tawagin si Kurt. Nang makarating sa tapat ng kanyang silid, ay saglit akong tumigil. Nag-iisip kung tatawagin ko ba talaga siya. Baka kasi may ginagawa siya. Baka busy. Baka maistorbo ko. Di lalo na naman siyang magagalit sa akin. Pero baka naman kapag hindi ko siya tinawag para kumain, ay baka lalo siyang magalit dahil baka gutom na siya. Ay, bahala na nga. Itinaas ko ang kamay ko. Akmang kakatok nang bigla namang bumukas ang pinto at iniluwanan ng gwapong lalaki. Nasalubong na naman ang kilay. Hi! Ginagawa mo? Kaagad kong binaba ang kamay ko at itinago yun sa aking likod. Tatawagin sana kita para sa dinner. Mariin niya muna akong pinakatitigan bago tumango. Okay. Cold niyang saad bago ko nilagpasan. Mariin naman akong napalunok dahil sa malamig na pakitungo niya sa akin. Hindi ko alam pero nasasaktan ako sa inaakto niya sa akin. Nang sundan ko siya sa kusina, ay tahimik na siyang kumakain. Kaya medyo nakahinga ako ng maayos. At least, kinain niya yung luto ko. At dahil kumakain na naman siya, nagpasya na lang ako magpunta muna sa sala. Baka mawalan pa siya ng gana kapag nakita ako. Saan ka pupunta? Natigil ako sa paglalakad nang bigla siyang magsalita. Nang lingunin ko siya sa kinakain niya siya nakatingin. Sa salas lang muna. You're not going to eat? Hindi ko alam kung tama ba yung narinig ko. Baka kasi nabibingi lang ako. Bakit niya naman ako gugustuhin makasabay? Mamaya na lang. Busog pa naman ako. Pagsisinungaling ko. O baka naman may lason tong niluto mo kaya ayaw mo kumain. Ha? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Nilingon niya naman ako na nakataas ang kilay. Napangiwi tuloy ako bago tumango. Sabi ko nga kakain na ako eh. Kaagad akong naupo sa harapan niya at kumuha ng pagkain na siyang kinakain niya rin. Para naman hindi niya na ako pag-isipan ng masama. Buwisit na to. Gawin ba naman akong kriminal? Pwede namang sabihin na gusto niya lang akong makasabay kumain. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa isipin yon. Why are you smiling? Ha? Gulat ko siyang tinignan. Nakangiti ba ako? Pagmamaang-maangan ko habang hawak ang dalawa kong pisngi. Hindi naman Guni-guni mo lang yon. Tss! Hindi na lang ako umimik pa at nagpatuloy na lang sa pagkain. Hindi ko alam kung gutom ba ako o masaya lang ako, kaya marami akong nakain. Pagkatapos kong kumain, ay kaagad na akong nagligpit, habang si Kurt naman ay nagtungo na sa salas. Siguro ay manonood. Ngayon habang naguhugas ay muling bumalik ang kaba ko, nang maalala ang pinanood ko kanina. Ay, ngayon na ba kami magsisimula? Kinakabahan talaga ako. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang tapos na pala ang mga hinuhugasan ko. Sumandal muna ako sa sink habang pinag-iisipan kung dapat ko bang itanong kay Kurt kung ngayon na ba kami magsisimula. Nai-stress na talaga ako. Marahas akong napabuntong hininga.
Ilang minuto ko pang kinalma ang sarili ko bago nagpa siyang lumabas ng kitchen. Sa salas, ay naabutan ko pa si Kurt na seryosong nanonood ng NBA. Tumikim ako upang agawin ang atensyon niya. Hindi naman ako nabigo dahil nagtatakang nilingon niya ako. Maliligo lang ako. Saad ko. Dahilan para kumunot ang noo niya. Tila lalong nagtaka. Tinatanong ko ba? Mariin akong napapikit. Sabi na nga ba't susungitan na naman ako eh. Wala lang. Life update. Ang ngiti ko'y nauwi sa pagniwi. Tss! Tamad niya lang akong tinignan. You know what? Pwede mo namang gawin lahat ng gusto mo. Huwag ka lang lalabas ng bahay na ito. Nakalagay sa kontrata na hindi ka pwedeng lumabas ng walang pahintulot ko. Sabi ko nga, pinigilan kong mapairap. Hindi ba siya pwedeng magsalita ng maayos? Daig niya pang yelo sa sobrang lamig. At huwag ka na magpuyat dahil maaga tayong aalis bukas. Ha? Saan tayo pupunta? May shooting bukas for my upcoming movie. May kalayuan kaya naisipan ko na lang na isama ka. Why? Ayaw mo? Hindi. Magkakasunod akong napailing. Good. Now go upstairs and please, huwag mo nang sabihin sa akin ang mga gagawin mo dahil wala naman akong pakialam. Yun lang at ibinalik niya na sa TV ang paningin. Saglit naman akong natulala sa sinabi niya. Kung ganon, ibig sabihin ba nun, hindi pa namin gagawin yung ano ngayon? What? Tanong niya nang mapansing nakatayo pa rin ako. Itatanong ko lang sana kung huminga ako ng malalim. Pilit inaalis ang bara sa aking lalamunan. Kung paano ko ba sasabihin? You're wasting my time here, Samantha. Hindi pa ba tayo mag-tsugyug-tsug? Mariin akong napapikit nang mapansing na palakas ang pagkakasabi ko noon. Tuloy ay napanganga sa gulat si Kurt. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Pero saglit lang yun dahil kaagad yung napalitan ng pilyo ngisi. Bakit? Hindi ka na ba makapaghintay? Napaatras ako nang tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. At sigurado ako, pupusta ako na sobrang pula na naman ang mukha ko ngayon. I didn't know that you are wild, Sam. Halos magtaasan ang balahibo ko nang tuluyan na siya makalapit sa akin. Ang kaninang malamig niyang tingin ay napalitan ng tila ng aakit na tingin. Gagi, hindi. Malakas ko siyang naitulak at mabilis na pumanhik sa taas. Kinaumagahan nga ay maaga kaming gumayak ni Kurt. Yung mga importanteng gamit lang ang dinala ko. Sabi niya kasi na baka abutin kami doon ng 1 linggo. Gusto ko sanang itanong kung saan yun. Medyo na-excite kasi ako. Kaso baka sungitan na naman ako. So, wag na lang. Saglit din naming hinintay ang van na susundo sa amin. Halos mamangha ako nang makita ko kung gaano kaganda at kalawak ang loob ng itim na van. Hindi na ako magtataka kung sabihin niyang pag-aari niyang van na ito. Sa sobrang yaman ba naman niya? Kahit hindi siya mag-artista ay mayaman talaga siya. Sadyang pangarap niya lang talaga ang mag-artista. Bagay din naman sa kanya dahil napakagwapo niya. Sa pagkakaalam ko pa, ay palaging action movie pinagbibidahan niya. Bagay din, mukha siyang maangas. Sa napanood ko pang movie niya, ang galing niyang humawak ng barel at ang hat niya lalong tignan. Halos 5 oras din ang naging biyahe bago kami nakarating sa destinasyon. Huminto ang van sa napakalawak na parking lot. Nang bumaba ako ng sasakyan ay kaagad akong sinalubong ng sariwang hangin. Amoy pa lang ng hangin ay alam kong malapit lang kami sa dagat. Hindi nga ako nagkamali dahil paglabas pa lang namin ng parking lot ay bumungad sa akin ng malawak at malinis na dalampasigan. Payapa ang asul na dagat. Sa sobrang linis ay aakalain mong walang naliligo doon. Pero mukha ngang walang naliligo. Wala kasi akong makita kahit isang naliligo doon. This is one of my private property. Wika ni Kurt na nasa aking likuran na pala. Ang mga gamit namin ay kita kong dala ng 3 niyang tauhan. Yun din ang mga sumundo sa amin kanina. Ang ganda, pero bakit walang tao? Saglit niya akong sinulyapan. Nakapamulsa siya habang nililipad ng hangin ng ilang hibla ng buhok niya.
Parang mas maganda pa siyang pagmasan kesa sa dagat. Sinadya kong wag magpapunta ng tao ngayon dahil sa gaganapin na shooting. Tugon niya. Marahan naman akong napatango. Let's go? Anya bago ko tinalikuran. Pinanood ko muna siyang maglakad bago ko siya sinundan. Nakakapagtaka lang. Maayos niya akong kausapin ngayon. Kaya niya naman pala akong pakitunguhan ng maayos. Sana palagi na. Tulad ng inaasahan ko, iisa lang silid na inukupan namin ni Kurt. Mas pabor naman yun sa akin para hindi na siya mahirapan na puntahan ako kung sakaling gawin na namin ang kasunduan. Nandito lang ako sa silid at pilit na natutulog. Kanina pagkatapos namin kumain ay sinabihan niya akong magpahinga habang siya naman ay pupunta sa kanyang manager. Wala naman siyang sinabi na bawal akong lumabas. Pero dahil ayoko naman siyang magalit na naman, kaya nagpasya na lang akong manatili dito. Sa lalim ng iniisip ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako at madilim na nga nang ako'y maalimpungatan. Kaagad akong bumangon na maalalang kailangan ko pa palang magluto ng dinner. Hindi inuutos ni Kurt pero gusto ko pa rin magluto. Hindi ko alam pero gusto ko yung feeling na pinagsisilbihan ko siya. Nang mapadaan ako sa salas ay wala pa ring bakas ni Kurt. Mukhang hindi pa siya nakakabalik mula kanina. Hindi pa rin kaya sila tapos sa shooting? Ipinilig ko na lang ang aking ulo at nagdiretso na sa kusina para maghanap ng maluluto. Kaagad akong nagtingin sa ref, kaso wala namang laman yon, kung hindi itlog at mga beer. Kaya nagpasya na lang akong lumabas. Bibili na lang ako ng makakain namin. Sumaglit ako sa kwarto para kumuha ng pera at para na rin mag-ayos ng sarili. Nang matapos ay kaagad na rin akong lumabas ng cabin. Ang alam ko ay may malapit na resto dito. Doon na lang ako bibili. Habang naglalakad ay patingin-tingin ako sa paligid. Ang ganda kasi talaga ng tanawin. Pero saan kaya sila nagsushooting? Natigilan ako sa isiping yon. Pagkuway na pagpasyahang mamasyal na lang muna. Hindi pa naman siguro uuwi si Kurt. Sa aking paglalakad-lakad ay napadpad ako sa dulo ng resort kung saan may malaking bato. May naririnig akong ingay doon kaya naman pinuntahan ko at sinilip. At halos manlaki ang mata ko nang makitang nangyayari doon. Doon sila nagsushooting. Maraming tao doon. Nandun din yung sikat na direktor na palaging direktor ng mga palabas ni Kurt. Pero hindi iyon ang nakaagaw ng pansin ko. Kung hindi ang dalawang tao sa gitna na tila gumagawa ng eksena. Si Kurt yun at ang kasama nitong magandang babae. Nakayakap sa bewang ng dalaga si Kurt habang ang isang kamay ay masuyong humahaplos sa makinis nitong pisngi. Yeah, that's it Kurt. Act like you're so in love with Sabrina. Dumako muli ang tingin ko sa direktor bago muling tumingin kila Kurt. Mas lalo lang yatang nanlaki ang mata ko nang makitang dahan-dahang lumalapit ang mukha ni Kurt sa dalaga. Ang hindi ko alam kung bakit tila pinipiga ang puso ko sa nakikita. Wala tuloy sa sariling nasapo ko ang dibdib ko. Nang akmang lalapit na ang labi nito kay Sab, ay hindi sinasadyang dumako ang tingin nito sa pwesto ko. Kitang-kita ko tuloy ang bahagyang pamimilog ng mga mata nito na tila nagulat nang makita ko. Sa inakto nito'y nawala ito sa focus, dahilan para mabitawan nito ang dalaga. Cut! Malakas na sigaw ng direktor nang makitang ginawa niya. What happened, Kurt? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Halata ang inis sa boses ng direktor. Muli na namang dumako ang tingin niya sa akin bago tumugon. Pasensya na, Direk. Kaagad na rin naman akong tumaligod bago pa may ibang makakita sa akin. Hinahanda ako na rin ang sarili ko para sermonan ni Kurt mamaya. Nang marinig ko ang pagpihit ng seradora, ay otomatiko akong napatayo para salubungin si Kurt. Pero agad din akong napatigil nang mapansing lasing siya. Bakit gising ka pa? Tanong niya na bahagyaring natigilan nang makita ko. Hinihintay kita. Tugon ko na ikinasalubong ng kilay niya. Mariin kong nakagat ang labi ko nang maalalang ayaw niya nga palang hinihintay ko siya. Noong unang gabi pa nga lang namin dito sa resort ay sinungitan niya ako dahil hinintay ko pa siya. Hating gabi na yata siya nakauwi. Ang sabi niya, malimit siyang gagabihin dahil patapos ng ginagawa nilang movie. Kaya naman panay ang shooting nila kahit hating gabi na. Ang kulit mo.
Iiling-iling siyang naglakad patungo sa sofa. Pero agad ko rin siyang dinaluhan ng akma siyang matutumba. Lasing ka! Saad ko sa halip na pansinin ng sinabi niya. Kahit mabigat ay nagawa ko pa rin siyang madala sa sofa at maiupo doon. Nakainom lang, nagkayayaan. Pinigilan kong mapairap. Nakainom lang daw pero hindi na makalakad ng maayos. Ikukuha lang kita ng maiinom. Akmang tatalikuran ko siya para pumunta ng kusina nang pigilan niya ako sa braso. Nagtatanong tuloy ang mga matang nilingon ko siya. Just stay. Anya sa paos na tinig. Hindi na rin ako nakatanggi pa ng higitin niya ako. Dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. Kurt! Ramdam ko ang biglaang paglakas ng dibdib ko sa pagkakadikit ng balat namin. Sobrang lapit din ng mukha namin sa isa't isa. Na halos maamoy ko na ang pinaghalong amoy ng yosi at alak sa bibig niya. Let's do it now. Halos pabulong na lang na wika niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Pinigilan kong mapapikit sa ginagawa niya nang maalalang hindi pa ako nakakalinis ng katawan. Naligo ako pero kaninang umaga pa yon. Kaagad kong iniiwas ang mukha ko nang akma niya akong hahalikan. What? Bagot na tanong niya. Hindi pa ako nakakalinis ng katawan. Nahihiyang tugon ko. Halos mapangiwi naman ako nang bigla siyang tumawa. The hell I care. He sexily chuckled. Gulat akong napasinghap nang bigla siyang tumayo habang buhat ako. Kurt! Halos paluin ko na siya sa braso para lang ibaba ako. Lasing siya at baka matumba kami. Munti ka na nga siyang mabuwal kanina eh. Hanggang makarating kami ng silid ay mariin lang akong nakapikit habang mahigpit ang hawak sa braso niya. Natatakot ako na mabuwal kami. Saka lang ako nagmulat ng maramdaman ang kama sa likuran ko. Halos maduling pa ako dahil sa lapit ng mukha namin. Nakahiga ako habang siya'y nasa ibabaw ko. Nakatuon ang mga kamay niya sa gilid ko. Hahalikan mo na ba ako? Napanguso ako ng tawanan niya na naman ako. You're cute. Then he pinched my nose. Nang muli niyang ilapit ang mukha sa akin ay kaagad kong tinakpan ang bibig ko. What? This time ay salubong na ang kilay niya. Hindi pa kasi ako marunong humalik. Nahihiyang nag-iwas ako ng tingin. What? Lalo yatang nagsalubong ang kilay niya. Mukhang galit na. Bigla tuloy ako lalong kinabahan. Galit ba siya dahil hindi ako marunong humalik? Nakakainis naman. Dapat hindi ko sinabi. Paano na lang kung bawiin niya na yung kontrata? Paano kung na-turn off siya dahil simpleng halik lang? Hindi ko pa alam. Oo, huwag ka mag-alala. Magpapaturo ako. Promise, gagalingan ko. At kanino ka magpapaturo? Masungit na tanong niya. Naglumikot na naman ang mga mata ko. Kanino nga ba? Wala naman akong boyfriend. Maghahanap ako online? What? Tuluyan na siyang tumayo pero nananatiling nakatingin sa akin ng masama. Don't you ever say that again, Samantha. Pagbabanta niya. Natatakot akong tumango-tango. Feeling ko anytime, kakainin niya na ako ng buhay. Sorry. Rinig ko ang mahina niyang pagpalatak bago ko tinalikuran. Matulog ka na. Yun lang at tuluyan na siyang lumabas ng silid. Gustuhin ko man siyang habulin ay pinili ko na lamang na wag na. Baka lalo lang uminit ang ulo sa akin. Kinabukasan ay hindi niya na ako pinagluto ng umagahan. Ang sabi niya ay sa resto na lang daw kami kakain. Ang akala ko ay sa malapit na resto lang kami pupunta. Yun pala'y sa loob pa ng luxury hotel and restaurant. Bigla tuloy akong nailang. Simple lang kasi ang suot ko kumpara sa mga nakakasama namin. And yes, may makakasama kami. Mga artistang kasama niya sa ginagawa nilang movie. Ang ilan ay direktor at syempre ang manager niya. Pero hindi naman ako sa kanila naiilang, kundi kay Sabrina Gracias, ang kapartner niya sa movie nila. Napakaganda ng dalaga. Walang-wala akong binatbat. Hindi ko tuloy alam kung paano itatago ang selos na nararamdaman ko. Selos, dahil alam ko naman sa sarili ko na una pa lang, ay may puwang na talaga sa puso ko si Kurt. Sadyang immature lang ako noon,
Kaya sa halip na sagutin ay ipinahiya ko pa siya. Bakit hindi mo naman sinabing kasama pala natin sila? Mahinang bulong ko kay Kurt habang papalapit kami sa table. Ngayon ko lang din napansin na walang ibang tao dito, kundi kami-kami lang. Siguro ay talagang nireserve nila to para sa kanila. Why? Do I need to update you? Masungit niyang tugon, dahilan para matahimik ako. Medyo masakit yun Pero tama nga naman, hindi niya naman responsibilidad na ipalam sa akin lahat. Sino ba naman kasi ako? Hey, you're finally here! Matamis kaagad ang ngiti ni Sabrina nang makita siya. Agad din siyang nilapitan nito at hinalikan sa pisngi. Ang ibang naroroon ay binati rin siya. Habang ako naman ay tahimik lang sa likuran niya. Ni hindi ko alam kung dapat pa ba akong manatili. Feeling ko out of place lang ako. And who's that pretty girl behind you? Tanong ng kanyang manager. Dahilan para magtinginan silang lahat sa akin. Kaagad niya naman akong hinapit sa bewang. Ramdam ko tuloy ang pagtingin nila sa kanyang ginawa. Samantha, my girlfriend. Nanlalaki ang matang tinignan ko siya. Rinig ko rin ang mahina nilang pagsinghapan. Your girlfriend? Ramdam ko ang pait sa boses ni Sabrina. Sabi ni, I knew it. May gusto siya kay Kurt. I didn't know that you have a girlfriend. Anang kanyang manager naman. Ngayon, alam niyo na. Parang wala lang natugon ni Kurt. Parang wala lang sa kanya ang gulat sa aming mga mata. Samantalang ako'y halos atakihin na sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Inalalayan niya pa akong maupo. Hanggang sa aming pagkain ay todo alalay siya sa akin. Sa mga oras na yun ay hinihiling ko na lang na sana bumalis na ang oras. Habang nagkakwentuhan sila'y tahimik lamang akong nakikinig. Napag-alaman ko na last shooting na pala nila mamaya. Ba't hindi mo siya isama mamaya sa shooting? Para may inspirasyon ka. Napatigil ako sa pagkain nang marinig si Sab. Naagaw ko na naman tuloy ang atensyon nila. Hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko, kaya tipid ko na lang silang initian. Kakaiba ang ngiti ni Sabrina at hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng inis sa kanya. Nang matapos kaming kumain, ay kaagad na rin kaming nagpaalam. 10:00 pa naman ang start ng shooting kaya may oras pa siya para maligo't umuwi sa cabin. Bakit mo pala sinabi yun sa kanila? Tanong ko habang naglalakad kaming pauwi. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Why? Alangan namang sabihin ko na bedwarmer kita. Mariin kong nakagat ang labi ko. Ang mga salitang binitawan niya ay parang punyal sa aking dibdib. Masyado siyang masakit magsalita. Hindi ba yun makakasira sa karir mo? Tanong ko. Nakaiwas ang tingin. Ayokong makita niya na nasasaktan ako. Wala naman akong ka-love team. Tsaka matagal na rin nila akong kinukulit about my love life. Nagpamulsa siya bago ko tinalikuran. Don't worry, hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ng karir ko. Nakangiting sinulyapan niya ako at pagkuway, nagpatuloy na sa paglalakad. Ako naman ay naiwang malakas ang kabog ng dibdib. That smile. Paano pa ako neto makakaahon? Hulog na ako eh. Isinama na nga ako ni Kurt sa last day ng shooting nila. Ngayon nga'y kasalukuyan kaming nandito sa dressing room nila. Bukas ay pabubuksan ko ng resort since last day naman na ngayon ng shoot. Nilingon ko siya nang bigla siyang nagsalita. Saglit pa akong nagulat nang mapansing ang lapit na pala ng mukha niya sa akin. Nakaupo ako habang siya'y nasa gilid ko. Nakalagay ang 2 kamay sa gilid ko. Okay. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko, ay iyon na lamang ang nasabi ko. Hindi pa ba kayo magsisimula? Pag-iiba ko ng usapan, bago pa simpleng nag-iwas ng tingin. Kita ko naman ang kanyang pagngisi. Mamaya pa yun. Masuyo niyang tugon. Feeling ko ay natigil ko ang aking paghinga nang hawakan niyang baba ko para iharap ang mukha ko sa kanya. So, wala ka pang first kiss? Ha? Tanong niya na sa mga labi ko nakatingin. Mariin tuloy akong napalunok. Wala pa nga. Ayos yan. Nakangisi siya na tila ba nanalo sa loto. Pagkuway lumingon saglit sa pintuang nakasara bago ko muling binalingan. Binyagan na natin. Bago pa man ako makaimik ay nasiil niya na ng halik ang labi ko.
Sa sobrang gulat ko'y hindi pa agad ako nakahuma. Namimilog ang mga mata ko habang nagwawala naman ang aking puso. Ang lambot ng labi niya at hindi ko alam kung bakit para akong kinikiliti nang gumalaw ang labi niya at tila ay sinusubukang buksan ang aking labi. Impit akong napaungol nang tila ba nilalasahan ang bawat sulok ng aking bibig. Mariin na rin akong napapikit at sumasabay na lang sa galaw ng kanyang labi. Ang mga kamay niya sa braso ko'y marahang umakyat patungo sa bato ko para lalong palalimin ang halik. Lumipat ang halik niya sa pisngi ko, pababa sa aking leeg, dahilan para lalong mag-init ang aking pakiramdam. Tinalo ng init na nararamdaman ko ang lamig ng aircon. Kurt, get ready. Magsisimula na tayo in 10 minutes. Yung susuotin mo, nakita mo na ba? Kaagad ko siyang naitulak nang marinig ang boses ng assistant niya. Mabilis rin akong tumayo, tinalikuran siya. Sa oras na ito'y wala akong ibang maramdaman kung hindi ang hiya. Feeling ko, pulang-pula na ang mukha ko. Pwede kang mag-ikot-ikot sa labas kung gusto mo. Tanging tango na lamang naging tugon ko. Wala na siya pero hindi ko pa rin magawang kumalma. Kaya naman kinuha ko na lang ang cellphone ko at pilit na inaaliw ang aking sarili. Pero mukhang nagkamali ako. Mas lalo palang sasama ang pakiramdam ko dahil sa mga articles na nabasa ko sa Facebook. Action star Kurt Damian Lagman, not single anymore? Yun ang caption sa isang article. At ang laman ay mga pictures namin ni Kurt. Sa larawan ay akalain mo talagang magkasintahan kami. Sa isa pang article ay, Kurt Damian Lagman, tinapos na ang pila? Who's the lucky girl? Lucky girl ang Feeling ko, biglang sumakit ang ulo ko sa nakita. Ang bilis namang kumalat ng balita. Kaninang umaga niya lang ako pinakilalang kasintahan tas ngayon kalat na agad. Ganun ba siya kasikat? Sa halip na magbasa pa ng mga comments, ay pinili ko na lang na i-off ang phone ko. Malakas ang kutob ko na lalo lang sasakit ang ulo ko kapag nagbasa pa ako. Nag-ayos na lang ako ng sarili at nagpa siyang lumabas. Manonood ako ng shooting. Dahil action ang ginagawa nilang movie ay intense sa mga kaganapan. May pagkakataon na tumatalon mula sa 3rd floor si Kurt. May eksena din na nakikipagsuntukan at barilan siya. Sa sobrang aliw ko sa panonood ay hindi ko na malaya ng oras. Ang huling eksenang gagawin ay ang kasal ni Kurt at Sab. Happy ending kasi ang movie. Ang gwapo ni Kurt sa suot na barong habang kumikinang naman sa ganda si Sab. Perfect couple. Kahit ako mapapasabing bagay talaga sila. At hindi ko alam kung bakit nanatili pa ako ron. Dapat, hindi na lang. Di sana hindi ko nakita kung papaanong naglapat ang mga labi nila. Nakahawak si Kurt sa bewang ng dalaga, habang si Sab naman ay nakahawak sa batok niya para palalimin ang halik. Parang gusto kong matawa ng pagak ng maalalang eksena namin kanina sa dressing room. Ayoko mang isipin pero parang gano'n na nga. Baka pinagpraktisan niya lang ako kanina. Naninikip ang dibdib ko na nilisan ko ang lugar na yon. Kailangan kong lumabas. Wala ako sa dagat pero feeling ko nalulunod ako sa sobrang sakit. Sa resto bar ako dinala ng mga paa ko. May ilang mga tao dito. Siguro ay mga VIP, mga mayayaman. At dahil wala naman akong pera, kaya naupo na lang ako sa pinakasulok at nanood ng bandang kumakanta sa stage. Parang gusto ko na namang matawa. Ang lungkot kasi ng kanta. Parang nananadya. Buisit! Ang sakit pala. Saad ko. Hindi ko namamalayang kanina pa pala ako umiiyak. Kapag nagmahal ka ng taong hindi ka naman mahal. Nilingon ko ang lalaking bigla nilang sumulpot. Guwapo, maputi, mukha siyang makulit. May hawak siyang 2 baso na naglalaman ng alak. Drinks? Alok niya bago naupo sa bakanteng upuan. Pinigilan kong umirap. Hindi man lang kasi nagpaalam. No thanks. Pasimple kong pinunasan ng aking muka. Nakakahiyang makita niya na umiiyak ako. Junard nga pala. You can call me yours. Pagbibiro niya. Napangiwi naman ako habang nakatingin sa nakalahad niyang kamay. Biro lang. Ang seryoso mo masyado. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay muli kong ibinaling ang tingin sa mga kumakanta. Gusto mo bang malaman kung mahal ka rin niya? Ha? Gulat at nagtatakang nilingon ko siya. Pero nakatingin na rin pala siya sa stage. Pagselosin mo. Nilingon niya ako.
Pag ko ay kinindatan. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Pero bago pa man siya makasagot, ay bigla nang sumulpot na ang 2 tauhan ni Kurt. Ma'am, pinapauwi na po kayo ni boss. Saad ng isang lalaki, habang yung isa naman na may kausap sa cellphone nito, habang seryosong nakatingin sa akin at kay Junard. Paano ba yan? Paalam na pala agad. Nakangisi pa rin si Junard pero hindi ko na lang siya pinansin at sumunod na lang sa mga tauhan ni Kurt. Habang naglalakad pabalik sa cabin, ay hindi ko napigilang tanungin si Noah, ang isa sa mga sumundo sa akin. Bakit sa cabin na? Tapos na bang shooting? Patapos na rin po ma'am. Yung mga gamit niyo po nasa cabin na. Si Kurt, uuwi din ba kagad? Nagkatinginan munang dalawa bago marahang umiling. Nang makarating sa cabin, ay umalis na rin kagad ang mga ito. Naiwan na naman tuloy ako mag-isa. At dahil malapit na rin namang magdilimay, nagpasya na lang muna akong magpahinga. At mamaya'y magluluto na ako ng dinner namin. 3 movies nang natapos ko pero wala pa rin Kurt na dumarating. Malamig na rin ang ulam at inaantok na rin ako. Pero wala pa rin siya. Nag-aalala na ako. In-off ko ng TV at nagdesisyong lumabas. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa pinto nang bigla itong bumukas at iluwas si Kurt na madilim ang aura. Mukha rin siyang lasing. Kurt? Hindi ko maiwasang kabahan sa klase ng tingin niya sa akin. Feeling ko may nagawa na naman akong hindi niya nagustuhan. Hindi niya ako pinansin. Sa halip ay inilak niya ang pinto at naglakad para lagpasan ako. Nag-inom ka? Tumigil siya para sulyapan ako. Pag ko ay pagak na ngumisi. Hindi ba't ikaw ang nakipag-inuman sa kung sinong lalaki lang? Ha? Bahagyang nagsalubong ang kilay ko. Hindi niya na naman ako pinansin. Akala ko ilalagpasan niya na ako kaya nagulat ako nang bigla niya akong lapitan at higitin sa aking braso. Sa gulat ko ay hindi agad ako nakahuma. Saka pa lang ako natauhan nang dalhin niya na naman ako sa kwarto at itulak pa upo sa kama. Bakit ba? Kahit alam ko nang balak niyang gawin ay hindi ko pa rin maiwasang magtanong. Ngayon na ba namin gagawin? Pero para kasi siyang galit. Natatakot ako. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tinulak niya ako pahiga bago pumaibabaw sa akin. Hindi na rin ako nakaiwas pa nang siilin niya na ako ng halik. Mapusok at malalim ang ginagawa niyang paghalik. Tila ba nagmamadali siya. Ang mga kamay niya ay naglulumikot na sa aking katawan. Ang kabang nararamdaman ko tuloy ay nahaluan na ng init ng katawan. Dahil sa sarap ng sensasyong nararamdaman ko, ay hindi ko na namalaya na naalis niya na pala ang aking saplot. Saglit siyang tumayo upang pagmasdan ng kahubaran ko. At dahil maliwanag ay malaya niyang nakikita ang bawat sulok ng katawan ko. Nahihiyang nag-iwas na lang ako ng tingin. Saka ko lang siya muling tinignan nang maghubad din siya ng suot niya. Mabilis na nag-init ang mukha ko nang makitang nasa pagitan ng hita niya. Muling nanumbalik ang aking kaba. Bahagya pa akong napaatras nang humakbang siyang papalapit sa akin. Kurt! What? Masungit na tanong niya. Kinakabahan ako. Tugon ko sabay iwas ng tingin. Trust me. Hindi na ako muli pang nakaimik nang siilin niya na ako ng halik. Pinulupot ko na lang ang mga kamay ko sa batok niya at hinayaan siya sa gagawin niya. Mahal kita, Kurt. Kasabay ng pagbigkas na nun sa aking isip ay siyang pagtuluri ng luha ko nang maramdaman ko ang ganap ng pag-iisa ng aming katawan. Nang maramdaman kong malapit na siya, ay pagod akong napapikit. I love you, Sam. Wika niya na halos hindi ko na marinig. Matapos ang mainit na naganap sa amin ni Kurt, ay napansin kong tila nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya nagsusungit. Nakikita ko sa mga mata niyang nag-aalala na rin siya sa akin. At kahit ayoko yung bigyan ng dahilan ay hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Nagtagal pa rin kami ng 1 buwan dito sa resort. Noong nakaraang araw ay nakausap ko si Gab. Nag-leave pala daw sa trabaho si Kurt para manatili pa rito. At kung anong dahilan, hindi ko alam. Baka gusto lang magpahinga sa stress. Tsaka sa pagiging hardworking niya, deserve niya talagang mag-unwind. Dahil maaga pa lang ay nagpasya na lang muna ako maglakad-lakad sa tabing dagat. Ilang araw pa lang simula nang pabuksan muli ang resort, pero dagsan agad ang mga tao. Karamihan pa sa kanila ay mga kabataan.
Nahirapan pa nga akong maghanap ng bakanting kubo dahil halos lahat ay may umuuko pa na. Sa pinakadulo na ako nakahanap ng kubo. Good thing dahil kukonti lamang ang tao doon. Bago tuluyang pumunta sa kubo, ay dumaan muna ako sa nagtitinda ng mga kakanin since kape lang naman ang inalmusal ko kanina. Noong magising kasi ako ay wala na si Kurt pero may iniwan siyang breakfast. Hindi ko lang nagawang kainin dahil bigla na lang sumama ang sikmura ko nang maamoy ko ang bawang na nakahalo sa sinangag. Dahil may nauna sa aking customer ay naghintay na lang muna ako sa gilid. Sakto pa na may dumating pang 5 kababaihan. Kaagad akong napatungo nang mapatingin sila sa gawi ko. Kita ko pang nagbubulungan sila. Hindi ba siya yung nobya daw ni Kurt? Oo nga, hawig niya. Hindi ko alam kung bulungan pa ba yon. Samantalang naririnig ko naman. Hindi naman pala kagandahan. Mas maganda pa rin si Sabrina. Mas bagay din sila ni Kurt. Baka naman kasi magaling niyang mang-akit. Siguradong pangkama lang siya ni Kurt. Hindi naman ang katulad niyang seseryosohin nun. Yeah, knowing him, sobra niyang sikat para lang pumatol sa isang... Hined to toe pa ako ng maputing babae bago umirap. Babaeng wala namang maipagmamalaki. Dagdag pa nito bago sila nagtawanan. Gustuhin ko mang pumatol, ay pinili ko na lamang na umalis doon. Tama naman sila. Pangkama lang ako. Dahil nawala na ako ng ganay nagpasya na lang ako na bumalik ng cabin. At pilit na pinipigilang huwag maiyak. Masakit pala talagang masampal ng katotohanan. Nang makarating sa cabin ay diretsyo akong pumasok. Na sana pala hindi ko nalang ginawa. Naistorbo ko patuloy sila Kurt at Sabrina. Nakahiga ang dalaga sa sofa, habang nasa ibabaw niya naman si Kurt. Tila nagulat din sila nang makita ko, kaya mabilis na tumayo si Kurt. Diretsyong nakatingin sa akin at hindi ko mabasa kung ano bang nasa isipan niya ngayon. Sorry, hindi ko alam. Leave. Malamig na pagkakasabi nito. Kaagad naman akong napaatras. Akmang tatalikuran ko na sila nang muli siyang magsalita. Leave, Sabrina. Gulat akong natigilan at naguguluhang napatingin sa kanila. Malamig ang aurang nakatingin siya sa dalagang mangyak-nyak na. Alam kong hindi mo siya mahal, Kurt. Paano mo nasabi? Sarkastikong natawa siya. Pagkuway humakbang palapit sa akin. Sa simula pa lang, si Samantha nang tinitibok ng puso ko. At hindi yun nawala kahit lumipas pang maraming taon. Siya lang ang babaeng gusto kong pagsilbihan at makasama habang buhay. Sinabi niya yun habang diretsyong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano bang trip niya. Pinagtitripan ba nila akong dalawa? Pero hindi ko naman maitatanggi ang pag-ahon muli ng pag-asa sa puso ko. Ang mga mata niya kasi parang sinasabi na paniwalaan ko siya. Hindi ako naniniwala. Bago pa man matapos ni Sabang sasabihin, ay nasiil niya na ako ng halik, dahilan para mapasinghap ako sa gulat. Humigpit ang hawak niya sa bewang ko habang pinapalalim ang halik. At sa init na dulot nun ay wala na akong nagawa, kung hindi ang pumikit at muling magpaubaya. Nakaalis na't lahat si Sabrina, ay hindi pa rin niya nilulubayan ang mga labi ko. Kurt! Habol ko ang paghinga ng sawa kasi bitawan niya na ako. Matamis niya akong nginitian. Pagkuway bigla akong binuhat papunta sa silid. Kurt's point of view. Magaan ang pakiramdam ko nang magising kinabukasan. Kusa akong napangiti nang mapatingin sa katabi ko. Mahimbing na natutulog si Sam habang nakayakap sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nandito siya sa tabi ko. Parang noon lang ay palagi kong hinihiling na sana muli ko siyang makita. Pinapangako ko rin noon na kapag nakita ko siya, hindi ko nahahayaan na magkalayo pa kami. Tila umayo naman sa akin ang tadhana nang pumayag siya sa inalok ko. Hindi naman sana bed warmer ang iaalok ko. Kasal dapat para mas lalong wala siyang kawala. Kaso kinain ako ng pride ko. Ayokong isipin niya na hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Kaya iyon ang naging alok ko sa kanya. But now, wala na akong pakialam kahit sabihin niyang hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Dahil kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo na mahal ko siya, gagawin ko. Maniwala lamang siya. Nang gumalaw siya't nagkusot ng mga mata,
ay mas lalo akong ginandahan ang aking ngiti. Gusto kong pagkamulat niya ng mata, ay ako agad ang masisilayan niya. Good morning! Bakas ang gulat sa mukha niya nang mapansing magkalapit ang mukha namin. Umatras siya ng konti bago tinakpan ng bibig. Cute. Hindi ko na siya pinigilan na bumangon siya at tumakbo papuntang CR. Natatawang bumangon na lang din ako at nagpa siyang magluto ng almusal. Buo na ang desisyon ko. Simula ngayon hindi ko nalolokohin ang sarili ko. Mahal ko si Samantha at gusto kong malaman niya yon. Samantha's point of view. Hindi ako mapakali habang kumakain. Panay ang sulyap ko kay Kurt na maganang kumakain. Mukha rin namang good mood siya. Is there a problem, babe? Nag-aalalang tanong niya nang magtama ang tingin namin. Huminga muna ako ng malalim bago siya sinagot. Humigpit din ang hawak ko sa pregnancy test na kanina lang ay nasa bulsa ko. Nitong nagdaang araw kasi pansin kong pagbabago ng mood ko. Hindi pa rin ako dinadatnan kaya naisipan ko nang gumamit ng PT. At hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Ilang araw na rin ang nakakalipas ng halikan niya ako sa harap ni Sabrina. Simula nun ay mas lalo siyang naging sweet and caring sa akin. Madalas na rin may nangyayari sa amin. Pero wala pa rin akong lakas ng loob na tanungin siya kung totoo ba yung mga sinabi niya kay Sab. Baka kasi pagtawanan niya lang ako. Pero sa mga pinapakita at pinaparamdam niya sa akin, feeling ko, totoong lahat ng yon. Come on, spill it. Pinisil niya ang kamay ko na hindi ko na malayang hawak niya na pala. Mariin ko munang nakagat ang lower lip ko, bago lakas loob na inilagay sa ibabaw ng lamesa ang 2 PT. Natahimik siya saglit at kunot noong napatingin doon. Parang gusto ko nang maiyak. Bakit kasi bigla siyang natahimik? Nakatitig lang kasi siya doon. Ngayon ko lang din na-realize na sa tagal naming nagtatalik, kahit minsan ay hindi siya nag-ingat. Wala rin akong iniinom na pills, kaya hindi imposibleng may mabuo nga kami. Is this real? Kinakabahan akong tumango. Huwag ka mag-alala, wala ka namang pananagutan eh. Ipinaalam ko lang sa'yo kasi karapatan mo naman, tsaka kasalanan ko naman eh. Nakalimutan kong gumamit ng pills. Hindi ko na nagawa pang ituloy ang sasabihin ko nang mabilis siyang tumayo at mahigpit akong dinaluhan ng yakap. You don't know how much you make me happy right now, babe. Wika niya na bahagya pang nagtataas baba ang balikat. Sobrang saya ko. Dagdag pa niya. Saka ko lang din na-realize na umiiyak na pala siya nang maramdaman kong pamamasa ng balikat ko. Kurt? Gulat ko siyang tinawag. Hindi ako makapaniwala sa naging reaksyon niya. Mabilis siyang lumayo sa akin at tumalikod. Pero saglit lang dahil kaagad din siyang humarap. Mapula ang mga mata niya pero kababakasan naman yun ng galak at saya. Pakasalan mo na ako, Sam. Ha? Hindi pa nga ako nakakahuma sa reaksyon niya. Tas sasabihin niya kagad yun? Hinawakan niyang 2 kong kamay bago yun hinalikan. Mahal kita, Sam. Mahal pa rin kita. At sa maniwala ka man o hindi, never akong nagalit sa'yo. Gusto ko lang paniwalaan ang sarili ko noon na hindi na kita mahal. Pero wala eh. Sarili ko lang ang niloloko ko. Kahit pigilan niya ay kusa pa rin tumutulo mga luha niya. Alam kong mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Sa 5 taon na wala ka, hindi kita nagawang kalimutan. Kurt, hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Nabibilisan pa rin ako sa pangyayari. Parang kahapon lang nang alukin niya akong maging bedwarmer niya. Tapos ngayon ay nagtatapat na siya ng pag-ibig. Hayaan mong patunayan ko sa iyong totoong mga sinasabi ko. Liligawan kita. At iyon na ngang nangyari. Wala yatang araw na hindi niya ako nililigawan. Araw-araw may pabulaklak at pa-surprise. Bumalik na rin kami sa villa. At kumuha na rin siya ng mga makakatulong ko sa bahay. Dahil sabi niya, bawal daw akong mapagod. Ngayong araw ay lilipad kami papuntang States. Naging matagumpay ang operasyon ni Mommy. At bala kong iuwi na rin siya sa Pilipinas. Katulad ng palagi niyang hinihiling. Wala na rin kaming dapat pang ikabahala dahil binayaran ng lahat ni Kurt ang utang namin sa Rosales Company. Pero sinabi ko naman na unti-unti ko rin yung babayaran sa kanya. Naging mainit ang pagsalubong sa amin nila Laika at Tita Cindy. Hindi pa nga sila makapaniwala na
Kasama ko si Kurt Lagman. Hindi tuloy sila magkaintindihan sa pag-aasikaso sa amin. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan ay kinausap ko si Laika para sa gagawin naming surprise proposal para kay Kurt. Palagi na lang kasi siyang nag-e-effort. Araw-araw niyang pinatutunayan ang sarili niya sa akin kahit may kasalanan din naman akong nagagawa sa kanya. Kaya bilang pagganti, siya naman ang isusurprise ko. I'm happy for you, Sam. Deserve mong sumaya. Parang timang na mangiyak-ngiyak na niyakap ako ni Laika. Pero sana all talaga si Kurt ang mapapangasawa, no? Ang hot besh. Loka. Pabirong kinurot ko siya. Matapos ang ilan naming pang-asaran ay nag-decide na kami magpahinga para sa aming plano bukas. Kurt's point of view. Puno ng pagtatakang nilibot ko ang buong bahay. Pero hindi ko pa rin matagpuan sila, Sam. Umalis lang ako saglit para bumili ng tinapay. At ngayon ngang pag-uwi ko ay hindi ko na sila matagpuan. Nilagay ko muna sa table ang pinamili ko bago nagtungo sa likod bahay, kung saan matatagpuan ang hardin na puno ng mga bulaklak. At meron ding isang puno doon na hitik sa bunga ng bulaklak. Pagdapak pa lang ng paa ko sa hardin ay narinig ko na agad ang pagstrum ng gitara. Dumako tuloy ang tingin ko sa ilalim ng puno. At mula doon ay nakatayo si Sam na may hawak na gitara. May hawak din siya mic na anumang oras ay handa ng kumanta. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Speechless. At kasabay ng pagpatak ng luha ko ay ang pagkanta niya ng awiting Mahal na Mahal Kita. Hindi ko alam na may tinatago pala siyang talento. Habang kumakanta ay diretso lang siyang nakatingin sa akin na parang ayaw niya akong mawala sa paningin niya. Habang ako naman ay nakatingin lang sa kanya habang sapo ko ang aking dibdib. Sinong may sabing babae lang ang kinikilig? Hi! Matapos ang ngiting saad niya matapos kumanta, dahan-dahan na rin siyang lumalapit sa akin. Sam, ano to? Mangiyak-ngiyak na tanong ko. Damn, paano ko ba hindi mamahalin ng babaeng to? Ikaw na lang kasi palagi ang nag-e-effort. Kaya para maiba naman, ako naman ngayon. Matamis siyang ngumiti. Ibinaba niya ang hawak na mic bago tuluyang lumapit sa akin. Mahal na mahal kita, Kurt. Kaya sana, payagan mo akong makasama ka habang buhay. Gulat akong napasinghap nang lumuhod siya sa harapan ko at maglabas ng maliit na kahon. Sam! Tuluyan na akong naiyak. Bago pa siya mapagod kakaluhod, ay kaagad ko na siyang hinigit patayo at niyakap ng mahigpit. Hindi mo kailangan gawin to. Ako ang dapat nagagawa nito eh. Pero gusto kong gawin. Katwiran niya. Masuyong halik sa labi ang itinugon ko. Gusto ko pa sanang patagalin yon kaya lang ay nakarinig na ako ng palakpakan sa paligid. Kanina pa pala kaming pinanonood nila Laika. I can't wait to marry you. Wika ko bago muling sinakop ang labi niya. She is Samantha Lopez, and she's no longer my bed warmer, because now, she's my loving wife. Wakas.